Boom! This is it, guys. Paboritong Tres Marias ng Bayan, RRM, joining you live from all across the world. Kamusta kayo dyan? Secretary/Future Senator, ex-President Ronald Llamas, at saka si Attorney Gamboa. Alam mo, enjoy na natin to. Kailangan namin ng subscribers ni Mark. Mark, gaano katagal kong bubuhatin ito, Mark? Ilang taon ko, nagsimula pa lang to, Ronald. Kasama ka sa survey, hindi mawawala. Pag nag-survey, umakyat, bumaba, pag-uusapan natin uli. Mukhang may galit na galit sa akin na nagbayad para isama ako dyan. Sino kaya yung galit na galit mas na yun? Mataas ka kay Kibuloy. Pili ko mas mataas ka kay Kibuloy sa susunod. Okay, guys, pag-usapan natin ito. Ito. Mukhang lumalaki ng mga bookingan dito dyan sa Pilipinas. Hindi lang nahanap yung ID nung kanyang supranational assistant. Hindi lang nalaman na nag-abogado ito sa isang pogo. May government official na nagsabi na parang nagpo-push siya in favor of isang pogo na medyo alanganin yung legal position. Just to put it mildly, I'm being very mild about this. At may joint bank account. Ayoko ng mga conjugal discussion na yan, ha? Senator, Sir Ronald, anong dyan? Alam mo na kay Harry? Well, pinanood ko yung kanyang guesting kay Ted Filon at pinanood ko rin yung kanyang sariling podcast na pinapaliwanag niya yung hindi ko alam kung ano pinapaliwanag niya. Parang pinapaliwanag niya lahat ng bagay, yung universe, that the universe is against him. No, kalaban niya yung universe. Sobrang convoluted ng kanyang paliwanag kay Ted Filon, no? Nahirapan na siya, no? Medyo nahirapan na siya. Hindi naman ako ganun kabobo, no? Hindi naman ako ganun katalino, pero nahirapan ako unawain sa dami ng layers ng paliwanag. Paano to ba yun, Mark, yung kay Ted Filon na paliwanag niya? Hindi, yung explanation sa Facebook na yun lang. Pero dito, hindi ako abogado, nag-represent ako rito, pero ito yung ibig ko sabihin, tine-represent ko, ito yung, hindi ko na masubaybayan, no? Hindi ko na masubaybayan yung paliwanag niya. I'm almost sure, no? 98% ng makakarinig sa kanya ay hindi rin mauunawaan yung paliwanag niya. So in short, naubusan ng powers. Mark. Hindi. Pag nagpaliwanag ka ng ganyang karami, ganyang kahaba, ganyang kakomplikado, ibig sabihin guilty ka. Ikaw, Mark, believe ka sa kanya for many reasons we all know. Siyempre, blood is thicker than water. Medyo naubusan na ba ng powers ni Harry? Is this Pete Harry na hindi na talaga? Ang hirap ang hirap ng paliwanag niya Kasi definitely, yung meeting sa PAGCOR, nangyari. Hindi niya ma-deny Yung meeting sa PAGCOR, nangyari talaga. Kasama niya yung taga-whirlwind daw, di ba? Na abogado siya hindi siya abogado nung Pogo, pero abogado siya nung service provider na nagtatrabaho para sa Pogo. Parang gano'n. Si Mark yung interview, Ronald, Talo ka ni Ronald. Attorney yung sa Facebook niya, yung kay Ted Filon, hindi. So parang yung pinaka-point niya Hindi ako abogado nung Lucky South, pero abogado ako nitong service provider ng Lucky South. Pero they are doing the bidding para sa Lucky South. At saka sabi niya, siya daw ay abogado nung Pogo, nung siya ay legal pa. Anong ibig sabihin na legal? Nung siya ay registered. No? Pero kahit kasi nung registered siya, meron ng torture chamber. Meron ng human trafficking. Meron ng money laundering. Ibig sabihin, hindi nangyari yung money laundering, hindi nangyari yung torture chamber nung hindi na siya registered. Kaya nakakatawa yung... Akalain mo anong nangyari nung hindi pa siya registered? Kung registered naman, ganyan yung mga ginagawa, di ba? I mean, bakit yung si Mr. Supra naiwan yung ID doon? I mean, why would... Hindi, kasi. Ano nangyari? Dapat kasi re-ready na yon. Tapos, yung search warrant, hindi pinayagan ng judge sa Bulacan. Kaya nagkaroon ng window na 3 araw na naitakas yung mga papeles.
Ay, ang problema, nung tinatakas yung mga papeles, may ilang naiwan. May ilang naiwan. Yun yung Sobra. appointment papers ni Mr. Supranational. May naiwan na joint account. May naiwan na mga May papeles conjugal. na nasa organizational chart si Harry Roque. Nasa organizational chart siya ng Pogo Hub, no? So, medyo hindi effective yung paglinis ng mga papeles, no? Pero gusto ko pa rin malaman sino yung judge na lintik na yan na hindi pinigilan yung search warrant. Pero mo. Kaya nagkaroon ng 3 araw para linisin yung Pogo Hub. Yun yung nangyari. Pero palpak pa rin. Palpak pa Pero rin palpak pa paglinis, rin, di ba? oo. Ikaw, Mark, ano bang latest kay Alice Go pala? Nakalimutan ng tao, di ba? Akala natin tatakbong Senado na si Alice Go. Hindi, No? kakalabas lang ng Nag-worry na tayo nun. Kakalabas lang ng warrant ng Senado. Ah, Things are not doing well for Alice Go. Kalalabas lang nung warrant ng Senado. Sinubukan nilang kanina, i-serve kanina, ayaw papasukin yata dun sa isang bahay or isang office. Tapos pinapa-freeze yung kanyang account ng 28 AMLAC. billion. 28 billion. Grabe yung transaction, 28 billion na transaction. billion. Wow. Grabe, Kaya no? ba yun, Big R? Ganun ba yun nasa bangko mo, Big R? 28 billion? Bakit ganon? Parang hindi fair. Mas maporma naman. Hindi pa nila napapansin yun before? Kasi yung AMLAC, ngayon kung merong pumasok sa account mo, nakalahating milyon, so questioning ka ng AMLAC eh. Flag ka niya. Ipa-flag ka Pa-flag ka eh, kalahating milyon eh. $100,000 pa lang, ang dami ng eklat na mangyari. Yun nga eh. No. Tapos So, ito, wala. Ngayon lang. So yun ang... Ibig sabihin, daming malamang, daming baka may Mark, may kasabwat doon. Dami nag-party na. Kaya nga, party. Pero parang 28 billion pinadaan nila sa banking system na gano'n. Di ba usually pag mga ganyan, puro mga bandehado ng mga pera, mga cash, puro mga vault ang mga anuhan dyan eh. Pero pinadaan nila sa banking system na. Para mga wedding lords. Grabe, parang puro mga nasa balde yung mga pera. Yung mga pera kinikilo, gano'n. Pero kaya Mark, isa tayo sa money laundering centers capitals of the world. Yeah. Ang daling pumasok ng pera rito. Kaya dito gusto ng mga drug lord maglinis ng pera nila eh. Dahil ang luwag eh. Ang luwag. Aside from dun sa AMLAC, dito sa likod, malapit lang sa amin yun eh, Grace Christian High School. Doon pala nag-aral itong si Alice Go, si Guo Huaping. Doon nag-aral, grade 1 to grade 3, hindi pala sa farm, hindi pala homeschool. Invento lang yung, although baka naman hindi invento yung teacher Rubilin, baka may teacher talaga siyang Rubilin. So kailangan pang yung patunayan. Kandidato for DepEd secretary. Kailangan pang i-debunk yun. Medyo naniniwala pa ako doon, baka naman merong teacher Rubilin. Pero yung kanyang storya na siya ay nag-aral sa bahay, homeschool, sa farm, wala siyang maalala, pero naaalala siya ng mga kaklase niya dito sa Grace. Tapos pag makita mo yung class picture, nag-OU siya, OU. Pag nakita mo yung class picture, kahit bata siya, mukhang-mukha niya eh. Kitang-kita mo na hindi mo makakaila si Alice Go talaga eh. Ang tanong ko, ano yung skincare niya or nag-ano ba to? Di ba, Ronald, kung 28 billion ang transactions mo, baka naman may stem cell. Ikaw ba, Mark, yung picture mo ng bata ka, ganyan pa rin yung itsura mo ng bata ka? Oo, baby face ako eh. Ikaw, Senator Ronald. Ano natin dyan? Paano si Alice Go? Mukha akong baby angel. Ayun. 0.6% ba yung ano natin dyan? Yung aging mo per year is 0.6 lang, diba? Yung mga ganun. May anti-aging pala kayo. Okay. Enough of Harry. Baka ma-hurt yung feelings niya. Magugulan na naman tayo sa explanation niya. Next episode, pag-usapan naman natin. Ito na, official na. Lenny talaga is running for mayor. What's the game plan for the opposition that now they have officially turned down a grand coalition with BBM? Or is there something else to discuss? Okay, on that note, thank you very much, guys. Salamat, Attorney Gamboa and future Senator, ex-President, Secretary Ronald Llamas. Thank you po.